Eksklusibong natunton ng Billionaire News Channel ang sinasabing nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Paris. Ang naturang property nasa kilalang lugar kung saan nakatira ang ilang royal family at celebrities. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Bean TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Conflict of interest, asawa ni Senador Rodante Marcoleta na bistong may kaugnayan sa insurance agency ng mga diskaya. Mahigit 4 bank accounts na iniuugnay sa mga kumpanya ni Curly at Sara Diskaya pinap-freeze ng AMLAC. Bumabahang pagpasok ng pera ng DPWH, napansin mula noong 2016. Senador Panfilo Lacson, isiniwalat ang mahigit 10 bilyong pisong pondong isiningit ng halos lahat ng senador sa 2025 budget. Pasig City Mayor Vico Soto, nagpahaging kasunod ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benji Magalong sa ICI. Vico, susunod na nga bang special advisor? Exclusive! Sinasabing nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Paris, natunton ng Billionaire News Channel. At UST Growling Tigers, tinuldukan ng halos dekadang pagkatalo sa Lasal sa UAAP Season 88 Men's Basketball. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Billionaire News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH
at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective, Mr. Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. Lumabas sa datos ng Anti-Money Laundering Council na mahigit 400 na bank accounts ng mga Diskaya ang naka-freeze na. Sa mahigit 427 bank accounts mula sa iba't ibang bangko, tumataginting na 180 billion pesos ang halaga ng mga naging transaksyon. Sa loob yan ng 9 years o simula noong 2016 sa ilalim ng Duterte administration. Una nang sinabi ni Sara Diskaya na nag-start ang kanyang contractor firms noong 2016 para sa flood control projects. Unahin natin ang St. Gerard Construction. Meron niyang 228 bank accounts with inflows na higit 70 billion pesos. Ayon sa DPWH, may peak deposit yan na 4.6 billion pesos noong 2017. Para naman sa St. Timothy na may 77 bank accounts, pumamada naman yan ng more than 48 billion pesos. Biggest single transaction nito ay 500 million pesos. Lumabas na 80% ng funds ng St. Timothy ay mula sa DPWH, worth 38.65 billion pesos. Hindi pa tayo tapos sa bilangan ng bilyones. Halos 45 billion pesos naman ang naging transaksyon sa Alpha and Omega sa 76 bank accounts. Notable ang paglaki ng pagpasok ng pera ng DPWH noong 2016 hanggang 2019. Halos 19 billion naman na naging transaksyon sa 46 accounts ng St. Matthew. 87% or more than 16 billion pesos ay mula sa DPWH. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, halos 207 billion pesos ang na-corner ng mga Diskaya mula 2016 hanggang 2025. Kalahati ng amount na yan na award noong termino ni President Duterte. Ngayong nalagasan ng ICI ng isang miyembro, matunog na papalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong si Pasig City Mayor Vico Soto. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Sunod ng pagbibigay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor, nagpahayag ng suporta ang mga alkalde sa ilalim ng Mayors for Good Governance kay Magalong. Huwaran daw ang integridad at tapang ni Magalong sa pamumuno. Nangunguna sa pagsuporta rito si Pasig Mayor Vico Soto na isa rin sa mga alkaldeng nagsiwala sa umano'y katiwalian sa flood control projects na hawak ng pamilyang Diskaya. Naging mahigpit na katunggali noon ni Soto sa mayoralty race sa Pasig ang mga Diskaya. Tinanong ng Billionaire News Channel si Soto kung tatanggapin niya ang binakanting pwesto ni Magalong sakaling ialok sa kanya ito. Sagot niya, Release na po kami ng statement
Nakapanayam ng media si Vico Soto sa lagdaan ng lokal na pamahalaan ng Pasig at Prime Hospital and Medical Center, sabay sa pagpapasinaya ng bagong ospital sa barangay Pinagbuhatan. Pinasalamatan ni Soto ang mga founder at kapwa Pasigueño nito na nagtatrabaho sa nasabing ospital. May pahaging din si Vico tungkol sa Blue Ribbon na nakasuot sa kamay ng Coral members. Mga kumanta kanina, nasaan po sila? Andito. Ayan. May tanong lang po ako sa inyo. Ano po yung nakatali sa ano ninyo? May blue, gusto niyo mapatawag sa Blue Ribbon? Mas okay na po yung Blue Ribbon. Yung sa kalaban namin nung eleksyon, mas nakakatuwa. Pula yung sa kanila, Red Ribbon. Panibagong pasaring sa kalaban na inilampaso noong eleksyon na si Sara Diskaya. Una ring ibinulgar ni Soto ang ugnay ng mga Diskaya sa maanumalyang mga deal sa COMELEC at kontrata sa ilang proyekto sa Pasig. Samantala, sa kanyang vlog, nilinaw ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro kung bakit hindi pwedeng maging investigador ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bakit hindi siya pwede maging investigator? Kasi magdodoble po siya ng trabaho at yun po ay conflict sa Constitution at conflict po sa local government code. Sa kabila ng pagbibitiw ni Magalong, patuloy ang matatag na paninindigan ng alkalde para sa katotohanan at katarungan sa loob man o sa labas ng ICI. Ipagpapatuloy daw niya ang laban kontra korupsyon ng may parehong determinasyon. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Makakausap natin ngayon si former presidential spokesperson Harry Roque, kaugnay ng issue sa kalagayan ni dating President Rodrigo Duterte na nakapiit sa dahig. Magandang gabi, Attorney Harry. Yes, magandang gabi po, Pilipinas. Well, Attorney, sinabi ni Attorney Cristina Conti na hindi basta-basta ang pagbibigay ng medical records dahil kailangan nilang sumunod sa batas ng the Netherlands. Exempted din ba dito sa pag-obtain ng records ng pamilya? Well, hindi ko po alam dahil ako naman po ay hindi abogado dito sa Netherlands at hindi rin naman abogado si Cristina Conti. Pero ang aking pagkakaalam, nakakalap ako ng impormasyon siguro ng buwan ng Agosto galing sa isang empleyado ng detention facility na nahulog daw si Tatay Digong at tumama ang ulo sa sahig at dahil dyan ay ilinabas at dinala sa ospital. No? At kung hindi ako nagkakamali, ito yung pagkakataon na nagkaroon nga ng ulat na linabas sa ICC si Tatay Digong at ang sabi ay for routine check. So yung empleyado naman nagmamabuti lang kasi hindi niya alam kung pinagbigay alam sa pamilya. So ang request niya sa akin, ipagbigay alam kay VP Sara na ginawa ko naman. Okay. Pero lilinawin ko rin na hindi ko alam kung itong impormasyon nito na binigay ko kay VP Sara ang basihan nung kailan lang binanggit ni VP Sara na nawalan nga ng consciousness si Tatay Digong dahil sa inadulas. Pero paki-clarify lang, Attorney Harry, ito pong source po ninyo na nagkwento sa inyo na nawalan ng malay si former President Duterte ay first-hand na may information, nakita niya mismo na nangyari ito. First hand po, no? Ang information po sa akin na hindi naman nawalan ng malay. Ang sabi niya ay tumumba habang naglalakad at tumama ang ulo. Okay, so hindi unconscious si Well, yun po ang report sa akin ng tao, no? Opo. At kakilala rin naman ni VP Sara kung sino yung source. Hindi ko lang alam kung sila yung nagkontakan, no? Opo. Kaya hindi ko alam kung parehong impormasyon ang binasihan ni VP Sara. As an accredited counsel po ng ICC, paano po ba yung proseso? Just in case, halimbawa po, may nangyaring insidente sa isang detainee. Ano po ba dapat ang gawin ng ICC? Well, meron naman po talagang nakalista dyan ang next of kin at hindi po nawawalan ng next of kin ang mga Duterte rito, no? Napapansin nyo naman na meron silang schedule para palaging merong next of kin para nga kung merong abilya kay Tatay Digong. At kung wala namang next of kin sa dahig, dapat ipagbigay alam sa mga abogado, no? Pero ang sabi naman ng abogado, wala ring kahit anong abiso na ibinigay sa kanila na nagkaroon ng ganyang insidente kay Tatay Digong. Ang next of kin po na nakalista sa ICC, would you know who? Well, papalit-palit po sila kung sino po ang dumadalaw. Okay. So lahat po sila ay listed as next of kin. Si VP, yung tatlo niyang kapatid, si Ma'am Elizabeth, yung kapatid ni Tatay Digong, si Sir Bong,
At saka ngayon, yung mga apo, no? Sila Isabel, sila kong Omar, si Vice Mayor Rigo, at saka siyempre si Ma'am Hanilet. Okay. Kung ang claim po ni VP Sara ay hindi sila nasabihan tungkol sa accident na nangyari involving the former president, ano po ang ibig sabihin nito? Well, una-una, malaki pong kababayaan yan, no? Sa parte ng ICC Detention Facility dahil kahit saan ka naman pumunta, kahit anong batas ang pag-usapan natin, kapag merong aberya sa isang detene, kailangan ipagbigay alam sa next of kin o di naman kaya sa kanilang mga abogado. So ngayon, hindi natin na maalis sa ating isipan na baka marami pang mga pangyayari na kinoconceal ng ICC Detention Facility. Pero hindi rin po ba probability or posibilidad na maaaring kaya walang ni-report ang ICC sa pamilya o sa abogado ay dahil walang nangyari? Well, hindi po yan yung sinabi nung informante ko, no? At I just read yung interview rin ni Attorney Kaufman, sinabi rin niya na sinabihan siya ni Tatay Digong na nagkaroon nga ng pagkakataon na siya ay tumumba. And it's difficult to verify these information, especially wala tayong nakukuhang verified information as well from the ICC. Kasi po tinanong ang ICC tungkol sa nangyaring ito at ang sagot lang nila is that they never communicate on private life issues of their detainees. At saka sinabi po nila that ginagawa nila lahat ng measures to ensure the protection of physical and psychological well-being of all detainees. So ano po yung reaction nyo dyan? They have a lot to explain sa pamilya at sa abogado at sa sambayan ng Pilipino dahil mukhang meron silang mga pangyayari kay Tatay Digong na hindi nila pinagbigay alam. Okay. In relation naman po dito sa sinasabi po ni Attorney Nicholas Kaufman na pumapayag na daw yung Pilipinas o walang tutol ang Pilipinas dito sa interim release ni dating Pangulong Duterte. But of course, Malacanang already said na hindi po ito totoo at twisted fact daw po ito, sabi ni Attorney Claire Castro. What is your reaction to this? Alam mo, in international law, ang isang opisyalis ng gobyerno, lalong-lalo na kung mataas, no? Pero actually, yung pwesto hindi material, no? Miski isang sarhento is also an agent of the state. Lahat ng mga pronouncement at gawain ng ahente ng gobyerno ay binding on the state, no? And this is according to the law on state responsibility. So yung sinabi ni Claire Castro dahil siya ay presidential spokesperson is binding on the Philippine government. Okay. So technically speaking, Attorney Harry, itong mga pangyayaring ito, you stand by and you believe with what Attorney Kaufman said na pumapayag. Of course. That is the status of international law. Alright, sige po. Maraming salamat po, Attorney Harry Roque. Relax lang. Yan ang payo ni former Senator Antonio Trillanes sa publiko matapos mapabalita ang interim release ni former President Rodrigo Duterte. Naka-flex sa social media account ng dating senador ang snapshot niya sa labas ng International Criminal Court. Hindi malinaw kung bago o throwback ang larawan. Pahiwatig ng kanyang caption na nakakulong pa rin si dating Pangulong Duterte sa ICC. Sinabi rin ni Trillanes na naghahanap buhay lang ang lawyer ni FPRRD na si Nicholas Kaufman. Nag-post si Trillanes matapos sabihin ni Kaufman na hindi tutol ang Pilipinas sa paglaya ni Duterte. Nangyari rin ang SOCMED post matapos magsalita si Vice President Sara Duterte laban sa ICC. Si Trillanes ay prominent critic ni FPRRD. Kaugnay niyan, makakausap natin ang Assistant to Counsel ng ICC na si Attorney Cristina Conti. Magandang gabi sa iyo, Attorney Conti. Magandang gabi po. Attorney, so hot topic nga itong balita na nakita daw si Pangulong Duterte, si FPRRD, na unconscious sa kanyang selda sa ICC at naglabas na rin ng statement itong si Vice President Sara Duterte. Nakausap namin just a while back si Attorney Harry Roque and sabi niya according sa kanyang source ay nahulog na dulas si former President Duterte pero hindi naman daw unconscious. So linawin lang namin ano ba itong sinasabi na nawala ng malay si FPRRD. Ano ba talaga ang nangyari, Attorney?
Naku, hindi ko rin alam dahil wala naman ako sa detention facility at malamang sa malamang hindi ako papayagang bumisita sa kanya. Sa ICC detention facility, sagrado ang pagpayag ng pasyente o kaya ng detenido. Kaya kung ano ang sasabihin niya, kung sino ang tatanggapin niya ng mga bisita, kung ano ang ipapaalam niya sa labas ng publiko, sa kanya dapat manggaling. Ganon ang prinsipyo sa Dutch medical community and even alam niyo sa Pilipinas din dapat yung Yes. patient autonomy and confidentiality ay sagrado kaya kung ano ang gustong ipakalat na balita o kaya information ng pasyente mismo, yun ang ilalabas. What we are worried about is third parties mentioning anything about the situation which would cause alarm. Ito nga, hindi na nga Yes. magkaintindihan. At maski si Secretary Roque, umaamin na hindi naman pala daw, number one, hindi naman daw pala nawala ng malay yung sa information niya. And pangalawa, and this is concerning, he got the information from allegedly someone who saw Duterte or was a health professional related to the care of Duterte. Naku, that is going to be a grave, a serious violation of confidentiality. And in European countries, they have so many experiences with that. Yes. And yes. I don't want to put in insinuations, but in the case of Kate Middleton sa UK nga Oo. may lumabas lang na chismis na or may tumawag, nag-prank call sa ospital, may sumagot na nurse at nagkwento tungkol sa, ay okay naman siya, ay may masamang kinalabasan. Seryoso ang medical confidentiality. Attorney, meron kang pinost sa iyong ex account, no? Inyong statement about yung pagsunod sa batas ng Dutch law pagdating sa medical confidentiality. You've said that third persons disclosing the medical condition of a person detained by the ICC must be aware of these strict Dutch laws. Ano po ba ang ibig sabihin nito, Attorney? Marami silang batas kasi patungkol dito sa medical confidentiality at idadagdag ko ang layer that this is a detained person before the International Criminal Court. Kumbaga, mas mahigpit pa nga yung ICC lalo na sa information tungkol sa detenido niya. At kung meron mang opisyal na impormasyon, kukunin natin yan doon sa pahayag ng ICC o kaya kung mapagkakatiwalaan, and I stress on kung mapagkakatiwalaan yung pronouncements ng either parties, prosecution man or defense. I would hope to see these statements by the family and the defense on record in the ICC para kumbaga sigurado tayo hindi lang ito simpleng propaganda, kundi talagang seryosong matter that has to be addressed by the court. Alam nyo, ang unang-unang magdadasal na okay si Duterte at humaba pa ang buhay niya ay mga biktima para lang matuloy ang trial at makamit nila yung katarungan. Attorney, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi raw makatao ang trato ng ICC sa kanyang ama. Ano po ang reaksyon niyo dito? Well, I would beg to disagree. In my trainings with the ICC, in their statements to us, and according to some media reports, pinapayagan kasi yung media na pumasok at one point doon sa detention facility, they maintain the highest standards of care inside the ICC. Kahit na detention facility siya, may principle na tinatawag na equivalency of care. Kung ano ang ibinibigay ng Dutch government sa kanyang citizen, sa kung sino mang nasa labas, yun din ang ibibigay sa nasa loob. At in-underscore na rin to ng ICC, it's both the physical and the mental situation that is being addressed. And I would even recall from the statement of Kitty Duterte, nung bumibisita daw siya, hanggang ganito pumasok ang isang custodial officer at tinanong, ano po ba ang favorite music ng inyong ama? Para yun ang patutugtugin namin para maka-adjust siya ng mas okay. Kaya I'm pretty sure it's the highest standards of care. It's the highest international standards, not only according to the Mandela standards, but in comparison with all other countries or other jurisdictions treatment of prisoners. Attorney, tama ba ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi raw sila sinabihan
sa kondisyon ng dating Pangulo. Ano po ba yung tamang protocol pagdating dito? Okay, I would not be privy to that kung hindi siya sinabihan. Pero ang dapat na protocol ay, first, of course, yung patient has to declassify or kumbaga, to give the signal that this information goes to my proxy or for my next of kin. Okay? Halos kasabay nun, yung information has to get through to his doctors. Okay? So yung doctor ng ICC, nandyan yan all the time. May nursing staff na nandyan. If he needs specialized care, then he would be referred to a Dutch hospital outside of the prison. That kind of care is what is expected to be provided to a regular citizen. Di ba ganun din naman? Una mong tatawagan, doktor mo o kung sinong pinakamalapit. Tapos kung sakaling kailangan mong pumunta ng ospital, padadala ka ng ospital. Ang primarya dito yung pasyente. Hindi yung anak mo o kung sino man na malayo naman at baka posibleng walang magawa. Sa pinaka mismong punto na natumba ka. 'Di ba? Hindi naman yan makakalipad ka agad-agad. So you look for the people who are closest in proximity. And hopefully, the ICC makes it clear how they see to the health of a patient. Kasi sa nakikita namin, meron silang standards. If the Duterte camp says hindi sinunod yung standards, then we're more than welcome to look at these allegations and have them explained before the court. Ayan nga po yung sinasabi nila Vice President Sara Duterte na hindi sila nasabihan about this accident na nangyari kay FPRRD at pati si Attorney Nicholas Kaufman ay nagsabi rin na hindi na-advise ang legal counsel ni FPRRD. And kanina during our interview with Attorney Harry Roque, na-mention niya na malaking kapabayaan ng ICC facility daw ito at posibleng marami daw tinatago ang ICC tungkol sa sitwasyon ni FPRRD. Is this even possible, Attorney? Well, it could be possible, no? In the realm of possibilities, posibleng sinasabi nila yan. Pero until I see it in the public record, that's when I would think that it's more than propaganda. Mas importante sa akin na hindi ka dudulog sa court of public opinion, but rather dudulog ka dun sa korte na may kayang gawin dun sa sitwasyon. Sa ICC, inote ko lang kung sa atin kasi sa Pilipinas, parang laging hapit na hapit kapag kukuha ng medical furlough o kaya request for medical check-up. Di ba? Parang ang mga kliyente namin, kailangan way in advance, magpa-file ka. Dito sa ICC, hindi naman ganun metikuloso. So kung merong nangyari kay Duterte, pwede siyang ilabas without, lalo na kung emergency, without a court order or without hearings and motion hearings on this matter, kasi the ICC has to ensure that he is okay. I look forward to next week when these allegations are presented before the court and the ICC detention facility answers and explains ano ba talagang nangyari, and when the court actually conducts an inquiry if it is so serious that it merits a factual inquiry. Sino ba talagang nagsasabi ng totoo? Attorney, now that you've mentioned propaganda, napakarami kumakalat na fake news at disinformation sa social media. And in your statement, the statement that you posted on your X account yesterday, you seem to address this issue and you said, and I quote, "Know that fake news and disinformation can backfire on your cause. Don't be the hammer that drives the nail home or closes the door shut." What did you mean by this, Attorney? Well, there are two pending motions or requests by the defense which talk about or deal with the health situation of the former president. It's interim release and sorry about that. It's interim release and the indefinite adjournment or indefinite postponement or adjournment request. And they talk about they want to know about the situation of Duterte because they're claiming he is unfit to stand trial. And that clearly
that clearly impacts on, kumbaga, ano ba yung medical situation niya. So, ingat lang kasi isipin nyo if the court says that prone to disinformation pala to the next time, and whatever decision, no, the next time they claim something before the court, the boy who cried wolf. How can the court rely on information that has been discredited? Or how can the court rely on information that is apparently not based on direct sources or not from quote-unquote clean sources? I'm worried that someone outside of the family, outside of the legal team even, has access to the health professionals taking care of Duterte. Yung provisions, yung protocols in place to safeguard yung medical confidentiality is a protection for the patient. Not for everybody else. It's for the patient. Kaya sana sundin na lang po natin. All right, thank you for your time. Assistant to Counsel ng ICC, Attorney Cristina Conti. Thank you, Ingat. Senador Panfilo Lacson, isiniwalat ang mahigit 10 bilyong pisong pondo na isiningit ng halos lahat ng senador sa 2025 budget. Susunod yan sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Higit 100 billion pesos ang isiningit umano ng mga senador noong 19th Congress. Ito ang pagsisiwalat ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Dagdag pa ni Lacson, maging ang House of Representatives, mahaba rin umano ang listahan ng budget insertions sa 2025 national budget. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Kahit tapos na ang 19th Congress, hindi pa rin lusot sa issue ang mga senador nito. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na mahigit 100 billion ang isiningit ng mga senador sa 2025 national budget. Ang insertions na ito, hindi nakaline item sa General Appropriations Act o yung mismong final budget. Inilagay lang umano sa category na FLR o for later release. Ngayon lang daw nakakita si Lacson ng ganito kalaking insertions dahil sa panahon ng PDAF scam. Hundreds of millions lang daw ang pinag-uusapan doon. Pero aminado si Lacson, hindi naman agad illegal ang insertions. Ang tanong lang, bakit umaabot sa 5 to 9 billion ang bawat individual insertion? Sinilip na rin ni Lacson ang listahan ng insertions ng mga taga-House of Representatives na anyay mahaba rin. Tatanungin ni Lacson sa iba't ibang ahensya kung bakit daw pinayagan ng mga ganong pagsingit. Babala ng senador, delikado ito sa ekonomiya dahil ang mga pondo naantala o nailihis na sanay napunta sa infrastructure projects na pinagplanuhan at sinuri mula barangay hanggang regional level. Nakatakda sanang magpulong ang Senado at Kamara para talakayin ang budget reforms nitong Biyernes, pero naurong ito dahil sa masamang panahon. Muli siyang nananawagan ng self-restraint sa mga kapwa-senador. Huwag na raw makialam sa locally funded projects ng DPWH, DepEd at DOTR. Pinuna rin niya ang tinatawag na leadership fund sa DPWH na ginagamit umano para makasingit ng mga proyekto sa proposed budget pa lang o sa National Expenditure Program. Sa gitna ng flood control scandal, sinabi ni Lacson na panahon na para bumawi ang Kongreso, lalo na't ongoing ang budget deliberations para sa 2026. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Nag-file ng leave of absence si DepEd Undersecretary Trigiv Olivar habang tila hindi sigurado ang Malacanang sa gagawin sa Special Envoy to China na si Maynard Ngu. Matatadaang isinangkot ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sina Olivar at Ngu sa budget insertion sa pagdinig sa Senado. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Hindi
Hindi pa sigurado kung sisibakin ba ng Pangulo sa pwesto si Special Envoy to China for Trade and Investment Maynard Gu. Nasasangkot kasi si Gu sa usapin ng budget insertions matapos mabanggit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa affidavit ni Bernardo, nagpulong daw sila ni Gu at former Senate President Francis Cheese Escudero sa Cork Wine Bar sa Bonifacio Global City sa Taguig. Dito, sinabi raw ni Escudero na alam naman niya ang galawan sa loob ng DPWH at dito raw na pag-usapan ang umano'y 160 million pesos na kickback para sa senador. Simula nang pumutok ang flood control scandal, mariin nang itinatanggi ni Escudero na may parte siya sa anomalyang ito. Pero nang bumisita siya sa Independent Commission for Infrastructure, inamin ni Escudero na mayroon talagang insertion sa national budget. Insertion sa amendments man, hindi raw pwedeng wala. Co-owner si Gu ng Cork Bar. Siya rin ang bilyonaryo sa likod ng Cosmic Technologies at isa sa donors ni Escudero noong 2022 elections ng 30 million pesos. Ayon yan sa Philippine Center for Investigative Journalism. Bukod dito, co-owner si Gu at ang asawa ni Escuderong si Heart Evangelista ng Pure Living Wellness International Incorporated. Nang matanong ang palasyo kung papalitan ba bilang Special Envoy to China si Gu, muli, yung mga ganyang klase mga statement dapat po ay malaman din at matunayan para kung meron mang dapat na mawala sa pwesto dahil hindi po sila tumutugon sa kanilang pagiging public servant, dapat malaman ng Pangulo para kung dapat silang tanggalin. Samantala, nag-file naman ng leave of absence si Deputy Undersecretary Trig V. Olivar, ang isa pang nabanggit na opisyal ni Bernardo na nanghingi umano ng kickback para sa opisina ng Executive Secretary. Nauna nang itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakadawit dito at maging ni Bernardo na hindi naman daw nakausap si Bersamin. Bago naging Director for Political and Constituency Affairs si Deputy Secretary Sonny Angara, nagsilbi si Olivar sa ama ni Angara, ang dating Senate President na si Edgardo Angara. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mahigit 20 ang kumpirmadong nasawi at aabot sa 2.7 million individuals ang naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Pinakamatinding tinamaan ng Bicol Region, sumunod ang BARM at Ilocos Region. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. 26 na ang nasawi sa bagyong dulot ng mga bagyong Mirasol, Nando, Opong at ng Habagat. Base yan sa ulat ng National Disaster Risk and Reduction Management Council ngayong araw. Dagdag pa rito, 33 ang sugatan habang 14 naman ang nai-report na nawawala. Sumatotal, mahigit 2.7 million individuals na ang naapektuhan ng habagat at ng 3 bagyo na bumayo sa bansa. Bicol Region ang pinaka-naapektuhan na may humigit 800,000 na apektadong residente. Sumunod dito ang BARM na may humigit 500,000 affected individuals. Pumangatlo ang Ilocos Region na di bababa sa 400,000 ang apektado. Masbate City ang matinding nasalanta ng mga bagyo at kanina binisita ito ng Office of Civil Defense. So tatlo yan, yung restoration ng power, restoration ng telecoms at saka yung immediate requirements for housing materials. Sa ulat ng pamahalaan, naapektuhan ang power supply ng 204 na lungsod at munisipalidad kung saan 73 rito ay hindi pa rin nagkakaroon ng kuryente. At 33 naman ang wala pa ring maayos na communication lines. Sa Cagayan Valley, di bababa sa 6,000 bahay ang winasak ng bagyo. Ang rehiyon ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang. Bagaman lumabas na kahapon sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Opong, nananatili pa ring nasa state of calamity ang 53 lugar sa bansa. Kabilang dito ang mga lungsod at munisipalidad sa Regions 1, 2, 5 at BARM. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Kumustahin natin ang sitwasyon sa lalawigan ng Romblon na sinalanta rin ng bagyong Opong. Makakausap natin si Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona. Magandang gabi po, Congressman Madrona. Yeah, magandang gabi din, Jerb, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Kumusta po ang Romblon sa ngayon at gaano po kalaki ang naging pinsala? Medyo talagang grabe, nasa mahigit signal 3 kami, Jerbs. Ang masaya kasi, una, ang akala namin doon dadaan sa itaas, sa 3 islands namin. Pero ang tinama ay talaga yung mainland, yung Romblon, Sibuyan at Tablas. So sa ngayon,
halos mga 16,000 ang apekto. Kami lahat ng kuryente at unti-unti nagre-restore. Sa ngayon, sa 50% pa lang ang barangay na napapailawan after 2 days. And for that, I commend our Chelco and our Romelco for a very fast action. Okay, mabuti naman po kung ganon ang sitwasyon at mabilis yung restoration ng kuryente. Pero may ulat na po ba, Congressman, kung kakailanganin mag-declare ng state of calamity sa probinsya? Yes, nag-consult ang aming governor at tinanong kami at bukas po i-declare ang state of calamity sa probinsya ng Romblon para magamit na rin ng ating mga LGU yung kanilang quick response fund. Okay, sa dami po, libo-libo po yung mga nag-evacuate, Congressman. Ano po yung kalagayan nila sa ngayon at ano po yung plano para matulungan sila, lalo na yung mga nasira ang bahay? Nakipag-usap ako, George, kay Secretary Rex Gatchalian at ako ay nakiusap sa kanya na kung po pwedeng magpadala siya ng assistance. So sa ngayon, nagpadala sila ng mga pagkain at nag-arrange pa rin sila ng financial assistance para doon sa mga nasalanta o nasiraan ng bahay, lalo na yung mga totally damaged na houses. Oo, So, happy naman ako dahil si Secretary Rex at ang ating Regional Director, probinsya. Okay. Nakakabiyahe na po ba yung mga barko dyan sa Romblon? Kasi initially, may mga ulat po na stranded na mga pasahero. Totoo, kahapon nag-umpisa na. After nagbaba ng signals, wala na kaming signal, nagbiyahe na rin ang mga barko. At yung mga na-stranded ho namin na mga pasahero na taga-Capiz, yung iba na taga Batangas, nakapagbalik na sa kanilang mga barangay, ang mga probinsya. Okay, Congressman, kasi may mga report po ng mga binahang lugar dyan sa Romblon, gaya po sa San Andres at sa Ojongan. May mga flood control projects po ba sa mga lugar na nabanggit? Yes, totoo yan, Gerbs. At saka, inobserbahan mismo namin during the height of the typhoon, yung rumagragasa, yung mga rivers namin. At maligaya ako dahil yung akala namin masisira, pero awa ng Diyos naman, walang nasira na mga flood control. At sa information ng aming mga residents, sila mismo nagpatotoo na napakalaki ng tulong ng mga flood control para maproteksyonan sila. Okay, maraming salamat po, Congressman Eliandro Jesus Madrona ng Lone District of Romblon. At salamat din, Jerb. Magandang gabi sa iyo. Ang Masbate ang itinuturing na pinaka-devastated na probinsya matapos hagupitin ng bagyong Opong. Kabilang sa labis na napinsala ay ang Masbate Airport, kaya naman tinututukan ngayon ito ng pamahalaan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. 10 to 15 million pesos. Ito ang halaga ng napinsala sa Masbate Airport ayon sa Department of Transportation. Just might as well remove it. Binisita ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang naturang paliparan nitong Sabado kasunod ng hagupit ng bagyong Opong. Matindi ang tama, masama ang tama ng ating paliparan. And ang una namin iniisip yung kaligtasan ng ating mga pasahero. Sa lagay po ng ating paliparan ngayon, we will not advise na tuloy ang ating mga flights. Pinag-uusapan din ang kakulangan ng staff sa holding area. Kinausap natin si DDG Dungeon at si Yusek Chim na maghanap sila dito sa labas ng pwedeng paglalagyan ng makeshift. Pero problema din ang materyales dahil apektado rin ang pagbibilhan ng mga construction materials. Ayon sa DOTR, pinabibilis na rin anya ang pagkukumpuni sa nasabing paliparan. Inuuna natin ayusin yung mga lugar dito sa ating paliparan na pwede namang ayusin kaagad para at least magamit na ng ating mga pasahero. Tinitingnan namin na baka kayanin natin hanggang Lunes. Samantala, posibleng tumagal ng 1 buwan ang pagkukumpuni para maibalik ang kuryente sa buong probinsya ng Masbate, ayon kay Governor Richard Co. Matapos ang pagdeklara ng state of calamity sa probinsya dahil sa hagupit ng bagyong Opong. Para sa Agenda Weekend,
Just Ignacio, Billionaire News Channel. Nabiling bahay umano ni Ako Bicol Representative Zaldico natunton sa Paris, France. Susunod yan sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Natunton ng Billionaire News Channel ang sinasabing nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Paris, France. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. Mula sa Hague, bumiyahe sa Paris si Attorney Trixie Cruz Angeles, bunsod na rin ang imbitasyon ng kanyang mga followers. Mainit naman siyang sinalubong ng mga kababayan na karamihan ay Duterte supporter. Dito natanong ang dating opisyal tungkol sa talamak na korupsyon sa Pilipinas at pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor to the Independent Commission for Infrastructure. So, biglang nagpa-imbestiga ngayon si Presidente. Supposedly, after may kinonduct sila na inspection. So, biglang nagpaaral si PBBM na grupo ng mga abogado niya kung mayroong conflict of interest si Mayor Magalong. So, ibig sabihin, pinaiimbestigahan ni BBM yung investigador niya. So, nakaka-insulto na yun kasi in-appoint na niya tapos pinagdududahan siya kung mayroon conflict of interest. Sa nangyaring welfare visit kay FPRRD sa ICC Detention Center ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands. Standard yung welfare check. Ginagawa talaga yan ng DFA tsaka in coordination with the DMV, yung Department of Migrant Workers. Depende kung sino yung nakadetain. Pero kailangan coordinated yan with the lawyer. Lalong-lalo na kasi yung Philippine government, halos yun na yung prosecutor. Diba? Tumutulong sila sa prosecution. Ibig sabihin, kalaban yon. So, hindi pwedeng i-interview yung akusado ng kalaban. Lalo na wala yung lawyer. So, kahit sabihin pang welfare check, sabi ni Attorney Kaufman, baka nag-gather lang sila ng intel kasi meron silang application for dismissal. Tungkol naman sa interim release ni FPRRD, hinihiling kasi sa interim release. Yes po. So subject to conditions. Mag-impose ang ICC ng sarili nilang conditions, tinanggap na yun. Tapos yung isang requirement is may tumanggap na host country. So tumanggap na daw yun. Dati sinasabi nga ni Inday, several countries interesado, pero hindi nila binabanggit talaga which one. Yes po. Kasi pwede may danger na mag-intervene yung Philippine government para hindi siya makapunta doon. samantala, tukoy na ang di umano'y nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Paris. Ayon sa ating source, matatagpuan ito sa 31 Avenue Montan sa 8th District ng Paris. Hindi gaanong makita ang buong harap ng building dahil under renovation ang ground floor na butik ng isang kilalang brand. Ang nasabing avenue ay kilalang pasyalan ng mga turista dahil sa mga sikat na brands. Dito nakatira ang mga kilala at mayayamang personalidad tulad ng royal family, politician at celebrities. Nasa tapat din ng 31 Avenue Montan ang butik ng world's most valuable luxury brand. Nasa dulo ng Avenue Montan ay ang panoramic view ng iconic Eiffel Tower na isang kanto lang ang pagitan sa Avenue George V na matatagpuan naman ang luxurious 4-star hotel na madalas tuluyan din ng pamilya ni Zaldico at ang kanyang mga bisita. Wala pang linaw kung nasa Paris si Zaldico matapos lumutang ng isang flight detail na siya ay nasa Spain kasama ang kanyang pamilya. Una na rin naglabas ng pahayag si Ko nitong nakaraang linggo na handa siyang umuwi para harapin ang mga ibinibintang na isyu sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Walang winaldas na pondo ng bayan. Yan ang depensa ni Congressman Ralph Tulfo na gumastos ng halos 2.5 million pesos sa Mala Party in the USA. May Agenda Weekend report si Ivy Reyes. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya nga ang nasa viral video sa Las Vegas, Nevada na pumipirma ng mahigit $42,000 sa isang nightclub dito.
Ang katumbas nito in peso, mahigit 2.4 million pesos. Humingi ng tawad si Tulfo at sinabing naiintindihan niya ang reaksyon ng publiko. Nilinaw din ng mambabatas na walang nawaldas na pondo ng bayan dahil nag-ambagan silang magkakaibigan. Nakikiisa rin daw siya sa panawagang panagutin ang mga nasa likod ng malawakang anomalya sa flood control projects. Nauna nang nasita sa social media si Tulfo matapos gamitin ng busway sa EDSA Enero nitong taon. Depensa naman ang ama nitong si Raffy Tulfo, nagsorry naman na raw ang kanyang anak kaya wala siyang nakikitang mali dito. Pamangkin si Congressman Ralph ni Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na sentro ng investigasyon ngayon. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa ika-36 death anniversary ni Ferdinand Marcos Sr., paalala ng historian na si Xiao Chua, huwag kalimutan ang utang, korupsyon at paglabag sa karapatang pantao sa diktadura. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Ferdinand Marcos Sr. should never be forgotten, should always be commemorated and studied for the mere fact that he is the single personality that dominated the lives of Filipinos for the past 50 years. Sa ika-36 na death anniversary ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr., ani ng istorya na si Xiao Chua, dapat alalahanin ang mga pagkakamaling naiwan ng administrasyon ng dating presidente. Nang mapatalsik sa pwesto ang diktador noong 1986, ayon sa PCGG, nakakubra ng humigit kumulang $5 to $10 billion of ill-gotten wealth ang pamilyang Marcos. Nag-iwan din siya ng $18 to $25.45 billion na utang ng Pilipinas na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin ng mga Pilipino. Sa kabila nito, bukod sa mga paglabag sa karapatang pantao noong Marcos dictatorship, isa sa mga ibinabalandra nito ay ang mga napatayo niyang infrastruktura na naging paraan umano para makakulimbat ang pamilya ng limpak-limpak na ari-arian. Ani Chua, isa sa mga legasiyang naiwan ng dating Pangulo ay ang kawalan ng paniningil sa mga pandarambong o korupsyon sa pamilyang Marcos. Technically, dahil namatay si President Marcos sa Hawaii, di ba, ngayong araw na to, noong 1989, hindi nagkaroon ng criminal liabilities. Hindi nagkaroon ng pananagot. Kaya ang lakas ng loob, lalo ng mga kawatan ngayon sa pamahalaan at yung mga kontraktor na yan, na magnakaw sa pamahalaan. So, nahirapan yung mga sumunod na admin na ma-solve yung mga problem na ito, yung mga utang natin noon na matagal na hindi nabayaran. Kung sasalaminin daw ang administrasyon nito sa kanyang anak ngayon, kakatuwang isipin na ang mga Marcos ay may naipatayo sa mga ninakaw nilang proyekto, habang ang mga kontraktor sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay wala. Kaninang umaga, bago pumunta sa Ilocos Norte para bisitahin ang Mariano Marcos Memorial Hospital, ay dumalo ang Pangulo sa isang misa sa Immaculate Conception Parish, kasama ang ilang miyembro ng pamilya at mga taga-suporta. At sa isang online post, binati nito ang ama at sinabing, "His memory and his dreams remain with me always." Tingin ni Chua, ang tanging paraan para sa Pangulo para ma-redeem ang pangalang Marcos ay ang maging higit na mas mabuting presidente kaysa kanyang ama. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. UST Growling Tigers, wagi laban sa DLSU Green Archers sa UAAP Men's Basketball. Ang detalye sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Matapos ang halos 10 taon, isang makasaysayang tagumpay ang nakamit ng UST Growling Tigers matapos manalo kontra sa De La Salle Green Archers sa UAAP Season 88. Narito ang Agenda Weekend Report ni Zeus Valdez.
Sa UAAP Season 88, hindi lang basta panalo kundi nagtala ng kasaysayan ang UST Growling Tigers matapos ang halos 10 taon na kabiguan. Sa wakas ay napatumba nila ang De La Salle Green Archers sa iskor na 93-84 sa Smart Araneta Coliseum. Umarangkada si Nick Cabanyero na bumira ng 27 points at ang rookie na si Collins Acue na kahit may trangkaso ay nagpakitang gilas sa kanyang 20 points at 19 rebounds. Umabante rin ang backcourt duo na sina Port Padrigao at Amiel Asido upang tapusin ang 16-game losing streak kontra sa rival na Lasal. Samantala, umiskor ng 17 points si Jacob Cortez at 11 naman kay Earl Abadam para sa Green Archers. Ang panalo ay nag-angat sa UST sa 2-0 na kartada na pinakamagandang simula sa ilang taon at malinaw na mensahe, iba na ang Tigers ngayon. At sa susunod na laban, National University Bulldogs naman ang kanilang susubukang paamuhin sa Miyerkules sa UST Q-Pub Gym. Para sa Agenda Weekend, Sus Valdez, Billionaire News Channel. Split na, dun lang inamin ni Alexa Miro ang kanyang 5-year relationship sa presidential son na si Sandro Marcos. Sinabi ng aktres na pumayag siyang itago ang kanilang relasyon bilang proteksyon kay Congressman Sandro na belong sa First Family. But Alexa admitted that she's looking din for a boyfriend na ipagmamalaki siya. Ni-reveal na rin niya na third party ang dahilan ng ending ng kanilang relasyon. Walang preno niyang binanggit ang actress na si Frankie Russell ang umeksena sa kanilang love story. Sa tanong kung may part 2 ba ang kanilang relationship, Alexa said na hindi nawawala ang kanyang love kay Sandro Marcos. Applicable na in real life ang song ni Selena Gomez na Love You Like a Love Song. Ikinasal na kasi ang American singer sa music producer na si Benny Blanco. Selena Gomez announces her marriage sa Instagram, sharing photos and videos from their wedding yesterday. Nakataksido si Benny habang blooming si Selena sa kanyang white gown holding a bridal bouquet. The couple announced their engagement noong December 2024. Nilevel up nila ang kanilang relationship na nag-start noong 2023. Double purpose ang panonood ng The Devil Wears Prada 2 star Meryl Streep sa Milan Fashion Week. Not your ordinary audience dahil ang American actress ay nasa front row ng Dolce & Gabbana event. Pero may twist ang kanyang panonood. Gagamitin kasi ang scene sa The Devil Wears Prada 2. Kaya naman naka-in character pa rin ang veteran actress while watching and stealing the show. At iyan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ann Asis Carilo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.